Kumusta po mga maganda at mga pogi? Alam nyo ba na yung pakiramdam na may isang lugar na matagal mo nang minahal tapos isang araw paglingon mo, iba na siya? Minsan napapaisip ako, ang Cebu ba na minahal natin ay unti-unti nang nawawala sa harap ng ating mga mata? Sa loob ng maraming taon, itong mga tanawin na ito ang naging pahinga natin. Mga bundok sa malayo, bukas na kalangitan, mga horizon na nagpapaalala sa atin na kahit gaano kaabala ang buhay, may space pa ring huminga. Pero ngayon, unti-unti sila natatakpan ng mga higanteng gusali. At ang tanong, progress ba ito? O unti-unti na tayong nasasakal ng sarili nating pag-unlad? Welcome back to the channel. Ngayon, pag-usapan natin kung paano binabago ng mga bagong high-rise developments ang ilan sa paborito nating tanawin dito sa Cebu. May isang lugar dito sa Cebu na madalas kong madaanan tuwing umaga. Dati, habang nakatigil sa traffic, makikita mo mga hanain, mga bundok sa malayo. Di man perpekto ang commute, may konting ginhawa dahil may tanawin kang mapagmamasdan. Pero ngayong 2026, pagtingin mo sa parehong direksyon, halos puro high-rise towers na ang nakikita. Malalaking mixed-use developments, mga city within a city. Mga gusali naglalaman ng opisina, condominium, hotel, at retail spaces. Convenient? Oo. Impressive? Definitely. Pero, sapat ba ang convenience para isuko natin ang mga tanawing bahagi na ng ating pagkakakilanlan bilang mga Cebuano? Napansin niyo ba ito? Habang dumarami ang matataas na gusali sa magkabilang panig ng kalsada, parang nagiging tunnel ang dating bukas na lansangan. Hindi ito simpleng pagbabago ng view. May epekto ito sa pakiramdam natin araw-araw. May dahilan kung bakit nakaka-relax tumingin sa dagat, sa bundok o mga puno. Tinatawag ito ng ilang urban designers na visual breathing room. Yung mga kulay asul at berde sa paligid ay